Okay? Tila nasanay na tayo, basta proyekto ng gobyerno, kaya may tongpats ito. Pero wag namang garapala. Grabe naman. Hindi, totoo naman talaga yan. Dito sa Pilipinas, marami talagang kurakuts. Mga makakapalang mukha. Tuloy natin. Ngay Tamayong, Davao City. Tumataginting na 13 million pesos daw Grabe. ang halaga nito. Saan yari ang poste niyan? Sa ito? Baka naman ang bubong niyan ay gawa sa mga sodor. Hindi, in fairness naman siguro, baka mahal talaga yung materyales. Of course, hindi naman ako nagpapagawa ng basketball court. So, I cannot confirm or deny itong claim ng ating butihing content creator. Pero, mas maganda siguro, let's talk about something that we can prove readily or we can debunk ng harapan. Kasi if we're talking about Baste Duterte, pagdating kay Sara Duterte, tahimik lang siya sa West Philippine Sea. Pero yung ibang mga kaalyado niya, na mga kapatid niya, talagang dali-dali ang mga salitang binibitawan sa West Philippine Sea. And eto nga, sabi niyang ganun dito, propaganda lang daw ang West Philippine Sea. Siguro mas maganda, pakinggan na lang natin yung point-by-point breakdown ng ating butihing PSG spokesperson. That the West Philippine issue is a mere propaganda to drag the Philippines into a proxy war of sorts between China and the US. Does he have a point? Meron po ba? No, sir. He doesn't make any logical argument about that. Wala ka daw logic. Payag ka nun, Baste. Wala ka daw logic. Yung campaign kasi ngayon ni President Marcos is just full transparency. Ipakita sa mundo ang pambubuli ng China sa atin. And again, that is not propaganda anymore. Because you have evidence. That is reality. Reality-based. Tuloy. Our transparency in the West Philippine Sea. Transparency Our journalists, media reporters who join the mission can be able to testify what is really happening in the West Philippine Sea. Maganda magpagawa na lang siya ng basketball court sa West Philippine Sea. Tapos doon na lang tayo. Kaso malakas din ang China pagdating sa basketball. Luge. Anyway, suportado natin ng Philippine Coast Guard kasi sa atin ang West Philippine Sea. We have exclusive economic rights at the very least. Tayo lang ang pwedeng gumamit niyan. Anyway, tuloy natin. And then lastly, Filipino fishermen still complains about the harassment of the Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. So yun ba ay propaganda miski na sa ayan, no? Dangerous maneuver plus water cannon. This is not propaganda anymore. Anyway, tuloy na natin yung video. Dami ng binatikos si Congressman Olong Duterte sa paglustay ng 51 billion pesos na budget sa mga proyektong tulad ng Disaster Operations Center na ito na tila yari sa pinagtagpitag Piñero. Eto yan, at least yan, may probe na kasi to ng ating Kongreso. Pero tuloy lang muna natin. Ang halaga, papakita ko sa inyo yung balita. 11.5 million pesos. Nariya din ng flood mitigation structure. Grabe, pare, i-rewind ko lang para makita nyo Kasi sobra talaga to Ayan Na tila yari sa pinagtagpitag Piñero. Ang halaga, 11.5 million pesos. Nariya din ng flood mitigation structure sa Davao River na binadget na lamang ng 19.25. Pero yung 51 billion na yan, meron talagang hugot yan. Actually, may house panel na yan. Ayan meron ng, sana nga nagpa-prosper na to Kasi of course, yung mga taga Davao ay binaha sila. Totoong nangyari yon. Parang sa West Philippine Sea, yung mga fisherman doon, hinaras sila. Ito mga taga Davao yan, binaha sila. And it could be related dun sa 51 billion unallocated funds na yan. So, kailangan talagang i-probe ng maayos yan para makita natin kung saan talaga napunta yan. Ayan meron talaga yan. Nasa balita yan, mga kamatis, mga kaibigan. So, anyway, tuloy na natin yung video. Kanilang kapatid na si Inday Sara. Bakit? Si Maid lang naman ito ang 125 million peso budget ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw. Actually, kaya idol ko yang si VP Sara Pagdating talaga sa mga, sa pera, sa budgets, sa mga tropa ng pamilya niya, ang dami niyang sinasabi. Magbalik tanaw tayo. Kalaban ng bayan, si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. At tandaan ninyo, okay, kung sino man ang kumukontra
sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Sige. So, yung mga nagtanggal ng confidential funds sa kanya ay kumukontra daw sa kapayapaan. Can you just imagine that? Hindi, ikaw naman yung umubos ng 11 days eh. Bakit sinisisi mo yung mga taong nagtanggal sa'yo ng budget eh? Kung hindi mo inubos ng 11 days, kung inubos mo ng 1 year, di wala sanang issue. Kung may sobra ng after 11 days, sinoli mo sana. Kasi nga isosoli yun eh kapag hindi niya nagamit eh. Nagamit niya. Tan-ta-ta-tan! Biglang kalaban ng bayan. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, the point of all of these videos is showing you guys na itong mga idol nyo ay hindi yan ganun kababait. Okay? They are traditional as they come. So, come 2025 and come 2028, alam nyo na siguro ang dapat ilagay sa mga balota nyo. As early as today, let's show the world kung ano talaga ginagawa ng mga totoong kalaban ng bayan. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung akin for today. Gege, mga lods.